So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another phone comparison na naman tayo. And this time, ito yung sinabi kong i-compare natin ngayon. The Samsung Galaxy A16 versus the Samsung Galaxy A07 4G. Ano kaya ang magandang bilhin na smartphone around below 5,000 pesos? Tara, check natin. So ayan, another very interesting na phone comparo na naman ang ating itatakel, and this time ipagko-compare na rin natin ang isa sa inaabangan nyo, the Samsung Galaxy A16 LTE and the Samsung Galaxy A07 4G. So, marami nagde-decide between dito sa dalawang smartphone na to. Ang dami naguguluhan, ano ba? Lods, ano ba masulit? Yung A16 LTE ba o na last year o yung A07 4G na ngayon lang po lumabas? Kasi Lods, parehong-pareho po sila ng chipset. Sobrang identical po ang kanilang processor dahil ang processor nila is the MediaTek Helio G99 na chipset. So again, dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano ba ang pinaka-perfect bilhin. Dahil ito kasing nakaka-excite, yung A16 LTE po mga ka-J-Vlog, pwede nyo na siya makuha ng around 4 to 5,000 pesos. So, syempre, ano muna natin yung kanilang SRP. So, when it comes sa SRP kasi ng A16 LTE na last year po yan lumabas, around almost 10,000 pesos po ang presyo niyan. At meron niyang 4GB, 128GB na internal storage. Tapos, yung A07, ang SRP po niyan, ngayon lang po yan lumabas, ngayong August 2025, 5,290 for the 4GB 128, at yung kapareho niya sa A16 LTE is 5,990 for the 4GB 128. Pero ito na, dito na tayo sa exciting part. Check natin siya ngayon dito sa ating view products. Itong view products natin, below SRP lang po dyan. Tapos, maganda dyan, pag clinic nyo pa tong view products natin, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo na up to 1,000 pesos off pag dito kayo bumili sa ating view products. Kaya kung gusto nyo makamura, again, bibili po kayo or mariredirect kayo sa official store ng Samsung sa online. Kaya no worries naman dyan. Legit na legit po dyan mga ka-J-Vlog. So again, sinesearch natin siya sa online. So yung A16 LTE po mga idol, napakamura na lang po ngayon sa online. Biruin mo, 4,800 pesos po yan mga ka-J-Vlog, at hindi ko pa po na-apply dyan yung aking special mega duper voucher. So, meron tayong voucher dito, maliit lang eh. So, possible na pwede nyo makuha ng 4,000 pesos ang A16 LTE pag in-apply nyo ang ating mega voucher. 4,000 to 4,500 pesos. Napakamura. A16 LTE na yan. Tapos yung A07, 4G. So, let's check. Syempre, ano natin siya for the 4GB 128. Yung 4GB 128 niya po mga ka-J-Vlog is nasa around 5,000 pesos. So, mas mahal pa po ang A07 LTE sa A16 LTE ngayon sa online. Kaya marami talaga nagugulan kung ano bang bibilin, A07 LTE ba or A16 LTE. Pero yung 4GB, 64GB kasi ng A07, murang-mura lang siya mga idol. Ang presyo niya is nasa around 3,000 plus. 3 to 4,000 pesos yung A16. Yung A07 4G, so 3 to 4,000 pesos siya. So, yun. Again, maraming nagugulan, ano ba ang bibili nila? Mag-A16 LTE ba sila or mag-A07? So, syempre, ang itatry natin at least to compare is of course yung 4GB 128 nila na presyo. At nakakatuwa talagang A16. Grabe, ang laki nung binagsak ng presyo niya. At bibigyan ko kayo ng pros and cons. Bibigyan ko kayo ng advantages sila sa isa't isa rin, syempre. So, unahin na natin display. Clear winner, sabihin ko na agad, A16 LTE. Ang A16 LTE, naka-Super AMOLED display. Ang A07 4G, naka-PLS LCD display yan. Siyempre, all the way na tayo sa Super AMOLED display. Mas maganda pa po ang display ng A16 LTE sa mga higher entry level and even mid-range na merong AMOLED display lang. Again, dito is Super AMOLED display. Mas maganda or upgraded yan of course sa AMOLED.
Pero pareho lang sila ng screen display, 6.7 inches at pareho po silang naka 90Hz screen refresh rate. So again, screen size and all, and even notch display, pareho lang A16 LTE and A07 4G. Pero clear winner po pagdating sa display ang A16 LTE. Yan ang isang magiging buying factor nyo dito sa smartphone na to, yung kanyang display. Tapos, nakakatuwa pa, mas mura pa siya sa 4GB 128 ng A07. Kasi yun nga, 4,000 to 4,500 pwede nyo makuha yung A16 LTE. Next, yung chipset. No worries when it comes sa chipset. Pareho lang ang A07 at ang A16 LTE. Kaya pagdating sa performance-wise, pareho po maganda sila. And even yung 4GB, 64GB ng A07, na game test ko na po yan, na-upload ko na yan, pwede nyo naman ding i-check. Maganda rin ng performance na, pero talagang bitin na bitin po when it comes sa gaming ang 64GB of internal storage. Kaya again, no worries po when it comes sa kanilang chipset, pareho sila maganda. Next, sa operating system. So when it comes sa OS ng A16 LTE, last year po ito na-release kaya naka-Android 14 po siya and One UI version 6. Pero good news, na-update po siya sa Android 15 with One UI version 7. And kina next year, matik, ma-update pa yan. Pareho lang sila na latest ngayon ng operating system ng A07. Kaya no worries when it comes sa operating system. Pareho maganda, parehong latest at pareho silang ma-update ng matagal ng Samsung. Next, camera. Dito na tayo magkakatalo, camera. Pareho silang maganda when it comes sa main. 50 megapixel at okay na okay yung kanilang both camera quality. Mapa LTE man yan ng A16 or A07. Maganda po ang mapoproduce nila na 50 megapixel main camera. Pero ito ang lamang ng A16 LTE. Meron siyang ultra-wide, meron siyang macro lens na parang sobrang rare na natin nakikita sa mga smartphones today na kompleto ang camera module. May ultra-wide at macro lens. Nakakamiss nga before, ang main na feature ng mga budget smartphone or entry level is ultra-wide. Pero ngayon wala na tayong gano'n nakikitang naka-ultra-wide camera sa murang halaga. Pero dito sa A16 LTE, meron po. Very useful. Napaganda po ng ultra-wide camera. Siyempre, pag gusto nyo mag-take ng mas wider yung frame, malaking tulong po talaga ang ultra-wide camera na wala dito sa A07. So again, yan yung isang main advantage ng A16 LTE, camera. Next, yung speaker. So, pareho silang single speaker, pero based on my observation while using these two smartphone, clear winner when it comes sa loudness ang A16 LTE. Mas malakas ang kanyang sound, even mono speaker siya. Sa A07, parang nasa average level lang. Next, battery. When it comes sa battery, pareho sila 5,000 mAh at 25 watt fast charging rate at pareho silang walang charger out of the box. Kaya no worries when it comes sa battery performance. Pero again, mas mabilis lang kumonsume ng battery ang A16 LTE kasi naka-Super AMOLED siya na mas malakas kumonsume ng battery at mas mataas pa pala ang resolution din ng A16 dahil Full HD Plus 1080p siya. Dito sa A07 is HD Plus 720p. Pero no worries when it comes sa A16 LTE, kahit na mas malakas siyang kumonsume ng battery when it comes sa display, marami naman pong marami namang way para makatipid ng battery sa settings. Tutulungan naman kayo ng inyong device tulad na lang nung device usage pattern ng Samsung na parang pinag-aaralan niya yung pattern ng paggamit niyo para makatipid siya ng battery. So no worries, yes, ginagamit ko rin naman is A16 5G. Matagal siya malobat kahit nung naglalaro ako. So when it comes sa battery and fast charging rate, pareho lang po itong dalawang to. Next is yung design. So for me, clear winner when it comes sa design, hands down, ang A16 LTE. So sa A07, yun, very basic, minimalist. Pero dito sa A16 LTE, parang mas nare-resemblance siya sa mga S23, S24 when it comes sa kanyang camera module design. Pero I know dito sa A07, yes, maganda rin naman yung design niya compare sa A06 dahil nga parang nagre-resemblance din siya sa iPhone 16 vertical shape camera module. Pero kung ako papipiliin, for me, I'll go for the A16 LTE all the way when it comes sa design and aesthetic. Kasi dun din sa A06, very simple lang, kumbaga. So again, form factor and all, pareho lang naman sila ng ergonomics when it comes sa gilid. Yung parang may uka dyan na very comfortable ng ginagamit ko. Kaya no worries when it comes to that. At pareho rin naman sila merong slim and lightweight design.
So ayun mga ka-J-Vlog, ang ating advantages sila sa isa't isa. So sana nakatulong po sa inyong buying decision when it comes ito sa dalawang smartphone na to. Again, kung gusto nyo makakuha ng mura at bagsak presyo na A16 LTE and A07 LTE View products, mura-mura lang po ang A16 ngayon at A07. Diyan na kayo bumili dahil meron po special voucher na naghihintay para sa inyo. So next mga ka-J-Vlog is, so ang pinaka main question, Lods, ano ba ang masulit? Ang A16 LTE ba or A07 4G? So to be honest, clear winner dito sa ating phone comparison at mas sulit talaga ang Samsung Galaxy A16 LTE. Yun nga ang partida doon eh. Mas maganda ang specs nito, mas advanced, pero mas mura siya sa A07. Kaya hindi na ako malilito dyan. Pag bibili ako dito sa dalawang smartphone natin, hindi na makuguluhan. A16 ako all the way. Mas mura siya at maganda pa yung specs na ma-offer niya compare sa A07. And pareho lang naman sila ng chipset eh, MediaTek Helio G99. Biruin mo, pag binili mo ang A16 LTE, maganda na display. Super AMOLED, Full HD Plus 1080p resolution, mas malakas ang speakers, mas better ang design, at when it comes sa camera, kompleto regados, may ultra-wide at macro lens. Again, yung ganyang presyo ng A16 LTE, bibihira lang po yan. Minsan bumabalik yan ng 5,000, 6,000, kaya hanggang 4,000 to 5,000 pesos pa ang kanyang presyo. Grab your chance to have a Samsung Galaxy A16 LTE sa murang halaga lang. Pero no worries, the A07 4G is napakagandang smartphone din yan for a budget segment. Kung tumaas man ang presyo ng possible ng A16 LTE at bumaba naman ang A07, maganda rin naman i-consider ang A07 mga ka-J-Vlog dahil pareho-pareho lang sila ng processor. Pero for me kasi, when buying a smartphone, talagang main priority ko rin is yung display. So lahat, karamihan din ng daily driver ko na smartphone is naka Super AMOLED. Yun ang mas kinikip ko. At ano kasi, kumbaga pag gumagamit ako ng mga naka AMOLED or Super AMOLED, mas na-enjoy nung mata ko yung color reproduction ng display. Pero no worries, yung PLS naman na mapoprovide ng A07, chinek ko naman yan very well. Hindi naman siya malabo, hindi naman siya wash out. Maganda rin naman po kahit papano. Buti na lang, hindi naging TFT LCD. So again mga ka-J-Vlog, clear winner dito sa ating phone comparator all the way, the A16 LTE. Kaya kung gusto nyo makuha ng napakamura at bagsak presyo itong dalawang smartphone na to, View products, i-click nyo na lang yan dahil dyan, mura lang, bagsak presyo lang ang A16 LTE at A07 4G.